Yo mga boss, welcome sa episode 9 natin dito sa Expert Option. Yan, kamusta kayong lahat? Sana nakaka-profit na kayo sa mga bago dyan. Yan, meron na tayong 8 unang episode. Ayan, naklik nyo lang tong channel natin, makikita nyo yung 8 episode na natalakay natin. Ayan, maagang disclaimer lang natin para sa mga manonood dyan na ang trading ay hindi para sa lahat. So ito ay very risky, so ginagamitan talaga siya natin dito na kailangan natin na may proper knowledge, pag-aralan maigi. Hindi to basta-basta pwede ka maglagay ng pera at in-expect mo magkakapera kinabukasan, hindi. So ayan, kaya payo ko sa mga bago dito at willing mag-start ng trading, wag muna kayo mag-deposit, okay? Meron tayong demo balance sa ating app, pwede nyo siyang gamitin hanggang matuto kayo ng matuto, at kung sa palagay mong ready ka na, tsaka ka na mag-deposit at pwede ka na magsimula sa iyong trading life. Ayan, anyway mga boss, ang tatalakayin natin dito sa season 2 natin, episode 1, ay isang indicator na naman. So, lumang indicator na to, kasabay ito ng mga ginagamit natin na RSI, alligator, fractal, nando na rin siya, pero hindi natin siya natalakay nung unang 8 episode. Meron lang tayong babaguhin ng mga konting ilang part para mas effective at mapagana natin yung indicator na to. So, kung tinatanong nyo kung anong indicator to, ito yung tinatawag natin na Bollinger Band. So yan, nakikita nyo na yan usually, lalo na sa mga matagal na sa expert option, nalalagpasan nila yan, nasa pinakataas yan, isa yan sa mga unang indicator bago pa dumating yung mga bago ngayon. So tatalakayin natin itong Bollinger Band na to para sa episode na to, at syempre hindi na natin patatagalin, sisimulan na kagad natin. Pero baka sa episode na to ay gumamit tayo ng PC kesa naman sa cellphone para mas madali kong maituro sa inyo gamit yung sundan lang natin yung cursor ng aking PC o yung arrow ng aking PC. Simulan na kagad natin. So yun mga boss, ito papakita ko sa inyo ngayon kung paano natin gagamitin tong Bollinger Band. So default ko lang ulit yung mga inopen natin para masundan nyo ako. Okay, so balik tayo sa area. Okay, yan. So ganito, sundan nyo lang ang gagawin ko kung paano natin na-open yung setting natin na gagamitin natin para sa Bollinger Band. Okay, so dito tayo sa pangatlo. Open nyo lang yung Bollinger Band. Ito mahalaga to mga boss. Yung period natin is 13 and deviation natin is 2.5. Okay? So confirm lang natin. So yan. As you can see, nagbago na agad siya. Yan, nakikita nyo na yan. Yan. Yung parang malaking tube. Yan yung Bollinger Band. Okay, so magpapalit din tayo para sa indicator. Sa strategy na to ng line, papalit tayo. Yan. So usually ang ginagamit natin, 'di ba, is area. So papalit lang tayo ng line. So magiging ito na siya. So ngayon try ko explain sa inyo yung Bollinger Band, kung paano natin siya magagamit at para maintindihan nyo. So ito, once na nakita nyo lumabas siya sa Bollinger Band, yung line natin na yan, mag-opposite trade tayo. So kung lumabas siya ng pataas, mag-sell tayo. Kung lumabas siya ng pababa, magbabay tayo. At ito pa pala isang mahalaga mga boss, dapat ang deal duration natin is it's either 5 to 20 seconds lang. So halimbawa dito sa part na to is nag-buy ka, ayan, makita nyo sa loob ng 15 seconds na yan, magpa-profit ka. Sabihin, bababa siya, so success trade. Okay, so ganun din dito sa area na to, ayan. Nag-sell ka sa part na yan, 15 seconds to 20, ayan, magpa-profit ka. Ganon din dito, nung nakita mo tumapak siya dyan, mag-buy ka, ayan, 15 to 20 seconds, dito yan babagsak, success trade. Okay? So paalala lang ulit pa rin ha, na hindi to 100% accurate. Sasablay pa rin to dahil ito ay strategy lamang. Ibig sabihin na mataas lang ang percentage niya ng success, so meron pa rin siyang mga fail. Kaya so paalala lang na pag nag-loss trade ka siguro ng 2 times gamit ang indicator na to is it's either gawin mo is magpalit ka ng asset list or wag ka muna mag-trade or balik ka sa real balance. Sa demo balance, sorry. So yun lang muna mga mapapayo natin at mag-start na agad tayo ng trade para maintindihan nyo lalo at makita nyo mismo ng actual. So dito maghihintay lang tayo ng magbigay ng signal tulad ng binanggit ko kanina. Si Bollinger Band, kailangan nating hintayin tong line na to na lumabas ng linya na yan, tsaka tayo mag-trade. Yan, halimbawa to, muntik na. So pagka nag-overlap siya dyan, lumabas siya dito sa linya niya na yan, magbabay tayo, okay? So yun lang. Fast forward muna tayo dahil baka medyo matagal pa to. So yan, makikita nyo boss, dumungaw siya up. Hintayin pa natin siya matapos. Yan. So nag-sell na tayo sa part agad na to dahil nakita natin siya na lumabas at bumalik na.
So sa loob ng 15 seconds, hintayin natin yung resulta ng ating trade. Para sa trade number 1. So yon mga boss. Ang trade number 1 natin, success. Yung 500 natin nagdagan ng 420. Yan ang trade number 1 natin. So tawid tayo para sa trade number 2. So yan, trade number 2 na tayo mga boss. At hintay lang tayo ng ating signal ulit ni Bollinger Band para makita nyo. So yan, na-explain ko naman na maayos at nakita nyo naman, di ba? Dito sa part na to tayo nag-sell. At sa loob nga ng 15 to 20 seconds, bumaba siya. So ganoon lang ulit, hintayin lang ulit natin na magbigay ng signal si Bollinger tsaka tayo mag-trade. So ayan mga boss, meron ako nakita dito na maliit na glimpse. Yan, nakita nyo dumungo siya ng konti. Kaya tinake advantage na agad natin at nag-trade na tayo. Yon. So sa trade number 2 natin, ganun ulit, kita nyo naman, dumungaw lang siya ng konti. Hindi na natin pinalampas at yung 500 natin nadagdagan na naman ng 420 pesos. Okay, hintay naman tayo para sa ating trade number 3. So yun mga boss. Sorry, ayan, kita nyo. Lumabas siya, nag-buy tayo medyo late, pero hopefully umangat pa siya sa loob ng 15 seconds. So ito, kita nyo naman yan, lumabas na ulit siya ng kanyang lungga. At success trade ang ating trade number 3 mga boss. So naragdagan tayo ng 430 pesos. So ayun mga boss, yun ang Bollinger Band at kung paano siya ginagamit. So sa mga bagong manonood dito, papaalala ko lang sa inyo, or kung di nyo alam, meron tayong Telegram group kung saan pwede kayong sumali. At doon pinopost ko at sinishare ko yung mga indicator, mga iba pang indicator na ituro natin, yung trade natin araw-araw, yung progress natin sa pagtitrade, at namimigay din tayo ng promo code dyan. At speaking of promo code, meron tayo ngayon dito, ipapakita ko sa inyo. Screenshot nyo na lang, gamitin itong promo code na to sa mga ready na mag-trade. Okay, ito. Yan. So, screenshot nyo na lang, boss, pwede yan. At meron pa tayong napakaraming promo code kapag sumali ka ng Telegram natin. Paano nga ba? Ilalagay ko yung link sa atin na description or sa comment section, or simpleng i-search nyo lang to. Yan, i-search nyo lang yung group na yan sa Telegram. At kung meron naman kayong personal na tanong, baka may magtataka pa rin dyan kung bakit hindi nababasa yung, kung bakit walang chat yung Telegram, hindi kayo makapag-chat. At ito yung aking personal account sa Telegram, i-search nyo lang din yan. Diyan nyo ako i-message, ako mismo ang sasagot ng mga tanong nyo. Tatry natin sagutin yan, siguro minsan baka medyo delay lang ng ilang oras, ilang araw, pero tatry pa rin natin sagutin yan. So ayun lang mga boss, maraming salamat sa inyo lahat. Sana may natutunan na naman kayo sa paggamit natin ng Bollinger Band, at abangan nyo pa sa mga susunod na episode yung ilalabas pa natin, or mapag-aaralan ko na maituturo ko sa inyo na pwede nyong magamit in the future. So yun lang mga boss, mag-iingat kayo palagi at kita-kits tayo para sa episode 2 natin dito sa Expert Option. Adios!